Sa isang kagubatan ay may nakatirang pamilyang palaka na sina Joseph, Dave, Abby at Hexel. Ang kanilang ina ay nagkayang pumasyal sa Barrio Peña at si Joseph ay kanilang tinawag. Joseph, asan ka na ba? Asan ka na ba? At sa hindi katagalan, ito'y lumabas na. Ayokong sumama sa inyo. Nakakapagod na maging palaka. Bakit ang iyong kapatid ay nasasabik? Ngunit ikaw, bakit hindi? Kokak, lagi na lang lahat ito ginagawa. Nakakasawa na. Ang buong pamilya gulat na gulat dahil sa asal na ng kanilang anak ngunit hindi nila ito gusto ipakita. Ang buong pamilya ay umalis na at iniwan na si Joseph. At pag alis nila naglaro na si Joseph mag-isa at habang tumatagal siya'y nababagot gayon ding kainis. Kokak, ayoko na maging palaka. Mas maganda pang maging kuneo. Makalipas ang ilang minuto ay may dumaang manok. Oo, alam ko na kung anong gusto ko. Isang manok. Ang palakang si Joseph ay ginaya ang katangian ng manok na lumipad at siya'y bumagsak. Kokak, di talaga maganda maging palaka. Makalipas ang kanyang pagkabagot, siya'y naggalagala sa kagubatan at sa hindi katagalan ay may nakita siyang naapat na unggoy na masayang naglalaro. Kokak, ang sayo naman ng mga unggoy. At agad niya itong sinigawan para tawagin. Unggoy, unggoy, tumingin kayo sa akin. Isa din akong unggoy. Ang mga unggoy ay huminto saglit, tinignan ng palaka, sila'y bumaba isa-isa. At ang dalawang unggoy ay tinalunan siya at ang dalawa pang unggoy ay binato siya ng sanga habang pinagtatawanan. Si Joseph ay agad-agad umalis dahil siya ay nasasaktan. Makalipas ang ilang segundo ng kanyang pagtakbo, nakakita siya ng magandang parrot. Ang gandang ibon naman ito. Nais kong maging ibon. Kokak, hindi ko kayang maging ibon. Ako'y napakaliit at hindi kayang lumipad. Si Joseph ay naglakad-lakad sa kagubatan malayo sa kanilang tirahan. At may nakita siyang magandang ibon at nais niya itong lapitan. Gusto kong maging ibon. Pwede mo ba akong turuang lumipad? Siyempre naman. Ang parrot ay dinala ang palaka sa mataas na bato. Ngayon, gayahin mo akong lumipad. Si Joseph ay ginaya ang ibon, winagayway niya ang kanyang kamay at tumalon pero mataas ang bato, sinubukan niya habulin ng ibon buti hindi siya na. Bago siya mahulog ay nasanggi niya ang pugad ng ibon kaya bumagsak ang batang ibon sa ilog at lumubog ito. Ang nanay ng ibon ay lumipad-lipad dahil nag-aalala ito. Tulong! Ang anak ko'y nalaglag sa ilog. Ang palaka ay agad tumalon sa ilog para hanapin ang batang ibon. Hinanap niya ito nang hinanap sa ilalim at makalipas ang ilang minuto ay nahanap niya ito ni Joseph. Buhay siya. Salamat at nahanap mo ang akin. Pagkarinig ni Joseph sa sabi ng nanay ng ibon ay agad siyang nasiyahan at agad niya naisip kung hindi siya palaka, hindi niya maaaring maligtas ang isang ibon. Tingin ko ay nakatadhana talaga akong maging palaka. Paggabi na nang siya'y pauwian at naisip niyang na mali ang kanyang sinabi sa kanyang pamilya at wala na siyang ibang gustong gawin kung hindi humingi ng tawad.